Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Sa Pinas, testimonya ng NBI chief tampok sa days 7 to 9 ng impeachment trial, tinapos ang Article 4, confidential funds susunod na. Final preparations para sa ikalimang sona ni PBBM, kompleto na. 150.95 million pesos na halaga ng puslit na sigarilyo na samsam sa Davao del Norte, 4 arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umikot sa testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang ikawalo at ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court habang tinapos ng House Prosecution ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 4 kaugnay ng umano'y grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagtatanong ng defense panel at ng senator judges, sinabi ni Matibag na maaaring magsilbing kinetic force ang mga naging pahayag ng vice-presidente at makahikayat sa iba na tularan ng pagbabanta. Nauna rito sa Day 7, inaprubahan ng impeachment court ang subpoena sa ilang tax records, bank accounts at AMLAC documents ni Duterte at ng kanyang asawa habang tinanggihan ng ilang hinihinging record na walang sapat na kaugnayan sa kaso. Magpapatuloy ang paglilitis sa July 29 at sisimula ng pagdinig sa Article 1 tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kompleto na ang seguridad at preparasyon para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, Lunes, kasabay ng pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng ika-20 Kongreso. Pinangunahan ng Philippine National Police o PNP ang huling Interagency Coordinating Conference at send-off ceremony upang plantsahin ang threat assessment, deployment plan at contingency measures. Natapos na rin ang final run-through sa House of Representatives habang nakapwesto na ang security, traffic, medical at emergency response teams. Ayon sa Pangulo, magsisilbing ulat ang kanyang SONA sa mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ng mga hamon na hinarap ng bansa sa nakalipas na taon. Samantala, sinabi ng Malacanang na magiging mas simple o austere ang programa ngayong taon, kabilang ang pag-alis ng celebrity performer para sa pambansang awit. Arestado ang 4 na katao matapos masamsam ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 11 o CIDG-RFU 11 ang 150.95 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang puslit na sigarilyo sa buy-bust operation sa Tagum City, Davao del Norte noong July 21, Martes. Narecover sa operasyon ang 2,038 master cases ng Canon menthol cigarettes, 3 sasakyan, isang caliber .45 pistol, mga bala, cellphone at iba pang ebidensya. Ayon sa National Tobacco Administration o NTA, umaabot sa 282.6 million pesos ang hindi nabayarang buwis sa kontrabando. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Patuloy naman ang follow-up operation ng CIDG para madakip ang isa pang hinihinalang sangkot na itinuturong may-ari ng kontrabando. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.